Nandito tayo ngayon sa Yasmani Podcast. Ako siya. Ako si Z. Ako si Ma. At hindi magpapuli ako sa Meron na nga po tumawag sa ating Yasmani Podcast. Ito na nga ang sabi ko. Hi, may concern lang po ako. Kasi voice out ang saloobin ko na dapat bang pagupitan ng buhok ang mga part na LGBT. Especially sa mga transgender dahil alam naman nating maraming member ng LGBTQ ang iniingatan ang kanilang buhok. magandang tanong yan, magandang pag-usapan. Oo, no? Pero alam mo, ako, against ako dyan. Kasi lahat tayo ay pantay-pantay, lahat tayo ay ginawa ng Diyos, ano? Kaya walang karapatan ang sino man para pakialaman ng isa sa atin. Tama ka dyan. That's why I don't agree about that kasi alam naman natin ang mga LGBT, halimbawa ang gay, sila ay may pusong babae. Para sa akin kasi karapatan din nilang maranasan na maging babae sila kahit sa pamamagitan lang ng hair nila, diba? And I think there are other people who normalize gay as a woman, especially with their posture. Yes, and we should accept them kung anong gender preference nila. Kasi hindi tayo nandito para i-judge sila, kundi para tulungan sila. Me, as a transgender, I consider myself as a woman despite nagsusuot ako ng pangbabae at papahaba ako ng hair at pumapasok ako sa comfort room sa girls kasi I consider myself as a woman. Oo nga naman, hindi din ako agree sa ganyan kasi kailangan nilang ipaglaban ang kanilang sarili dahil may karapatan silang ipagmalaki ito at hindi ikahiya ang bawat isa. Dahil lahat tayo ay pantay-pantay, babae, lalaki, bakla o tambay pa yan. Deserve natin respeto ng isa't isa. Ano masasabi mo dun sa mga transgender na nagpapakat ng hair nila kahit hindi nila gusto dahil sa school regulations? Oo, te, alam mo, kasi ganito yan. Marami kasi ngayong mga member na ng LGBTQ na ayaw nilang pagupitan yung buhok nila kasi nga, syempre, inalagaan nila and parang andun na yung buhay nila. Ginawa nila lahat para lang ingatan yung hair nila tapos sasabihin lang sa school na pag need ipagupit, ganon. Syempre parang mali naman na yun kasi parang wala naman ng karapatan yung mga member ng LGBTQ kung palagi na lang silang kokontrolin ng batas, di ba? Saka dapat i-normalize na lang natin yung mga ganung bagay. Lalo na alam naman natin na ang mga LGBTQ, di ba? Pusong babae sila. Karapatan din nilang maging babae din. Oo, tama. Ikaw tayo, Ano mo, te? opinion mo. Tsaka may karapatan din silang ipaglaban yung sa itila na pwede sila magano sa magulang nila na bakit to ganyan na ayoko nang pagupit kasi pinaghirapan nila yun eh. Paano pag Tsaka sinabi puso sa nila school, yun. Ay, at saka te na dapat yung magulang nila, dapat nakasuporta sa kanila. Kasi may mga magulang na ayaw ng may di ba? ganon. More nagsisimula talaga yung sa bahay kasi parang walang moral support na Oo, nakukuha tama. sila. At saka pagdating mo ng school, imbes na magkaroon ka ng suporta galing sa mga teachers and nakakasalamuha mo, Ganun din yun naman. pala yung ganun pa rin yung mangyayari. Meron namang mga teacher na support na gusto rin nila na hindi na ipakat yung hair. Pero meron pa rin sometimes na teacher na parang, siyempre kasama sa pagpapagupit ng buhok yung school sa rules. Yan. At ito na nga ang ating kasunod na tanong. Hello po, pa-help po. May tanong po ako. Bakit sa pag-a-apply ng trabaho kailangan ng experience? Di ba kaya nga tayo nag-a-apply ng trabaho para makapag-experience or magkaroon ng experience? For me, mga B, para sa akin, kailangan natin ng experience. Sapagkat dito ay mas mapapadali natin ang trabaho sapagkat alam na natin kung paano natin ma-handle ng isang bagay sapagkat alam natin ito kami. Kaya parang sa work, parang naghahanap talaga sila ng tao na mayroong experience. Yun lang, kaya nga tayo magtatrabaho para magkaroon ng experience, diba? At para mas lumawak pa ang ating karanasan sa pagpapalawak ng ating talento at kakayahan.
Kaya nga mas pabor akong mas mabuting tanggapin ang mga nais mag-apply upang maipamalas nila ang kanilang kahusayan. Ayan ang opinion ko, mga mi. Po, para naman sa akin naman mga day, pumapayag ako sa may experience bago magtrabaho kasi magandang magtrabaho kung alam mo yung ginagawa mo. Alam natin yung mga bagay na dapat natin gawin at may matutunan pa tayo. At sa mga business kasi, bago tayo matanggap, kailangan natin ng training at experience para masabi natin karapat dapat tayo sa trabaho yun at para mapatunayan din natin yung sarili natin. Tama. Okay. Mga be, para sa akin, hindi naman kailangan pa ng ganyan kasi kaya nga tayo nag-a-apply upang magkaroon ng experience sa trabahong pinasukan natin. Dito tayo matututo at mapag-uusayan ng maayos ang bawat itinuro sa atin. Ako kasi mga day, meron akong isi-share sa inyo. Ano ba yun? Go, share mo yun. Kasi meron akong kilala na nag-a-apply siya ng trabaho at bago siya matanggap, kailangan niya muna mag-training. Siguro 1 to 3 months bago siya matanggap. Or masabing qualified siya na matanggap sa trabaho niya. Ang unfair naman nun, kasi kaya nga sila mag-apply ng trabaho para magkaroon ng experience, di ba? Meron naman kasi sa mga company na meron tinatawag na training. Kaya mag-train sila para matuto din sila sa bagay na yun. Pero alam mo, hindi na lang ako magdadrop ng company ha. Meron kasing company na tawag dito, call center company siya na tawag dito, kailangan may experience ka sa Parang call yes. center. Oo. Ayun! Alam Parang ko gusto mo yan. ng experience sa pagko-call center. Kasi ganito yan, parang, meron kasi talagang mga company na gusto nila na yung mga tao nila merong experience. Meron na mga company na kumukuha sila kahit walang experience. Siyempre, mga fresh graduates, Mas maganda yung especially ganon. na mga wala pang experience, ganyan. Pero meron naman mga fresh graduate na may experience. Siyempre, noong time na siguro, quality ng 18 na working student sila. Di ba meron kang friend na working student din? Oo, hindi ko napapangalanan. Oo, Pero basta yun. sa call center siya nag-work sa Circle, malapit. Tapos, gusto naman na sa TUP siya nag-aaral. Tapos honor student siya doon. Yun. Na pagsasabay niya yung trabaho niya. Kaya kayong mga nakikinig dyan, pagbutihan nyo lang ang pag-aaral nyo para madali nyo malulutasan ang mga pangangailangan nyo. Yes. Ama. Longer than a few minutes later. Ayun na nga at natapos na tayo sa ilang katanungan at tutungo naman tayo sa sunod na tanong. Meron kasing nag-email sa akin na ang sabi niya is, bakit maraming kabataan ngayon ang napapariwara daw at nabubuntis? Yan ang sinasabi ko na nga ba sa mga kabataan ngayon. Ganto kasi yan mga mi, ang maagang pagbubuntis ay di nararapat sa mga kabataan na wala pa sa tamang edad. Anong edad ba dapat ang pagbubuntis o ang karapatan para magbuntis ka? It depends. It depends. Basta, hindi legal age ka na. Oo. And ang pagbubuntis kasi, ginagawa yan ng mga tao mag-asawa. Tama, and may financial stable na sila. And alam nyo ba na hindi ito libangan na pag gusto nyong mag-sex is magagawa nyo lang, ganon. Pag nainitan kayo, gagawin nyo. Wala na kayong maiisip na Parang ako. Hindi nyo naiisipin yung kinabukasan nyo. May tamang panahon para gawin ang isang bagay na yan, no? Kaya sa mga nakikinig dyan, pakinggan nyo ng mabuti to. Kaya nakikinig ako. Makinig ka talaga, no? Kaya nakikinig ako. At mas mabuting pagtuunan muna ng pansin ang pag-aaral at pamilya upang ang kinabukasan natin ay mas kumanda. Mas maganda talaga na pag may work ka na, tapos makakapagtapos ka ng pag-aaral mo and doon ka na makakahanap ng loved ones mo at magkakaroon kayo ng pamilya, syempre. Yan. Pagdating ng panahon naman, pag may sariling pamilya ka na, syempre doon mo marirealize. Pero huwag ka muna magpapabuntis hanggat hindi pa tama ang panahon. Hindi pa para sa iyo ang panahon. Financial stable. Tama. At huwag muna isipin ang mga nakakasira sa buhay natin. Dahil dito nagsisimula ang pagbubuntis, na tukso yan. Hindi naman nasa nila lahat ko ha. Meron kasing mga tao talaga na pariwara sa buhay nila. Meron
kasi ayaw na sa bahay nila kasi meron silang family problem and hindi naman sila nakakapag-open sa mga magulang nila. Gawa nga ng pinapagalitan lang sila or hindi sila Kaya tinatawag pinapakita. ng. At isa pang sanhi ng maagang pagbubuntis, ito na ay ang problema sa bahay o family problem. Dahil kadalasan ang mga kabataan ay nagre-rebelde na kung saan maaga silang nabubuntis at sa hindi nagbabantay ng maayos ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kaya kayo, wag muna kayong mag-aanak hanggat hindi nyo pa kayang patubayan at alagaan ng mabuti ang mga anak ninyo. At sa hindi pagbabantay ng maayos nga, sa mga anak na iniwan ng kanilang magulang ay naiisipan nilang mag-anak dahil dito lamang nila nakikita ang solusyon na problema. At alam nyo, kung hindi pa kayo ready magbuntis, pwede kayong gumamit ng protection, condom, pwede kayong gumamit ng Di ba nga, sabi nila, practice safe sex, always use condom. And marami kasing nagsasabi na daw yun, na ayos lang daw if walang ginagamit na diba? Syempre, mas mabuti pa rin yung safe Siyempre, hindi lang naman mabubuntis yung mga mo din eh. Makakakuha ka rin ng sakit yun. Oo, tama. At saka, makakaano ka rin na pagsisisihan mo lalo na hindi ka pa handa. Yan. Ang ibang maagang nabubuntis ay pinapalaglag naman ng kanilang mga pinagbubuntis. Yun naman ay illegal sa bansa natin. Although merong bansa na legal yung abortion, di ba? Saan nga yun? Sa States ata yun, meron, alam mo sa kanila kasi, hindi nila sa kanila is magpapalaglag yung tao. Parang legal lang sa kanila. Dito kasi sa atin illegal yun, na dapat talaga ready ka muna bago ka mag-anak. So, yun lang share ko. Kayo guys, may share ba kayo? Ang ganda ng sagot mo doon, and I think ayun na, wala na dadagdag. For me naman, parang ang masasabi ko na lang is advice, especially sa mga kabataan na iwasan mo na yung pakikipagtalik. Lalo na hindi ka pa nasa tamang edad and wala ka pang financial stable or hindi mo pa kaya. And ang masasabi ko na lang is kapag magbubuntis din kayo, siguraduhin nyo na kaya nyo alagaan or may pang gatas kayo, may pang takipay sa anak nyo. Hindi madali magbuntis, especially na meron akong nanay and alam ko yung mga pinagdaanan niya. And for me, kasi ang pagbubuntis, hindi yan minamadali. It takes time. Kaya alam mo mas importante yung family planning, no? Yes. Kaya sa mga naawa lang ako dun sa mga tao na hindi naman nila ginustong mabuntis na yung mga cause of rape, gano'n, na parang siyempre ay pag ipapalagay nila parang kasalanan ito sana. Pero parang kung hindi man nila pinalaglag, parang ayun pa yung focus ng memory or trauma na naalala nila kung ano nangyari sa kanila. Diba? Tama. Ikaw, Tian, ano masasabi mo? Para naman sa akin, may iba't ibang kadahilanan kung bakit ang mga kabataan ay maagang nabubuntis. Maaaring ito ay dahil sa kawalan ng sapat na sex educational, Tama. walang gabay ng magulang, o hindi pagsusubaybay, o kadalasan dala lang mga bisyo ng kabataan. Halimbawa, kalasingan, naging mas mapustok ang mga Dumaan siya kabataan. ng mga kaibigan. Kaya dapat talaga mas pipiliin mo yung magiging kaibigan mo, yung hindi ka i-influensyahan, hindi ka pipilitin, gano'n. Tama. Dahil doon, nagiging mas mapusok ang mga kabataan at natutuksang gumawa ng hindi dapat kagaya ng pakikipagtalik sa murang nilang edad. Kaya naman, nagre-resulta ito na madalas ng maagang pagbubuntis. Para sa akin, ang mga ma-advise ko sa mga kabataan na katulad ko, mas magandang mag-focus na lang tayo sa sarili natin. Kung may mga bagay na nakakapagpasama sa inyo ng loob, o may mga bagay na hindi na ibibigay sa inyo, na gusto nyo, mas maganda yun na lang yung panghugutan nyo ng inspirasyon para patunayan sa sarili nyo na kaya nyo makuha yun sa pamamagitan ng pagsisikap natin sa pag-aaral kaysa sa maging pariwara tayo. Kasi sa mga desisyon na ginagawa natin para sa sarili natin yun. At kung yung desisyon na yun ay makakaganda at makakabuti sa atin,
kaysa sa mga maling desisyon dahil tayo din sa huli ang mahihirapan. Oo, kaya mag-iingat tayo palagi, huwag tayo magpapadala sa tukso at alamin muna natin ang mga bagay na ating At papasukin at tatahakin. tama. Yung nasa dulo ng nila ko hindi mo lang masabi. Tote. Oo, tsaka yung iba kasi, napapabayad sila ng kanilang magulang. Mas naiiwanan sila ng maaga. Yung ano ba? Tapos, di ba, nagre-rebelde dahil sa hindi maayos na pag-aalaga o di kaya sa hindi pagsunod ng mga anak sa tayo ng magulang nila. Kaya madami ang kabataan na napapabayad nila yung sarili nila. Tapos, Kaya mo yan. Lulupod ka sana eh. Go, kaya mo yan, Di. Sige, Ti. Ipilit mo, Ti. Go! Malabas, wait lang. Ilabas mo yan. Masama ka nagtatago. Masama ka nag-iinti. Hello, May. Nasaan ka na? Jazz? Ano ka na, Jazz? Hindi na kami dyan sa... Para sa akin, parang wala naman na tayo matutugtong. Okay naman na siguro. Lahat naman na siguro, nabanggit na natin, di ba? Na Ay, hindi. Ako paliwanag pa, na natin. parang may ano ko. Anong masasabi niyo dyan sa sa mga magulang nila na parang napapabayaan nila yung mga anak nila. Tapos ayun yung nagpo-cause. May advice ako para sa mga magulang na dapat, gawin nyo ang lahat para maging open sa inyo yung mga anak Yes, nyo. tama. Dahil meron din kasi may magulang din kasi na gagawin na nila yung lahat para sa anak nila. Pero yung mga anak pa rin talaga yung sasaway. Pero meron din Sasaway naman kasi sila sa- talaga mga magulang na parang... Nawawalan ng time. Oo, nawawalan Lalo na ng kapag time. may trabaho O sila, lalo di pag ba? sa mga office. Although maluwag sila sa anak nila, pero nawawalan naman sila ng time sa mga anak nila, di ba? Kaya alam nyo na mas mabuti ang mga magulang ang unang gagabay although ang mga magulang nga talaga ang unang gumagabay sa mga anak. Dapat patutunan nyo rin paano mag-open sa inyo yung anak nyo. Huwag nyo silang i-judge. Yung talaga yung pinaka-important is communication and sanity. Huwag nyo silang Kasi, i-judge. what if ikaw, meron ka lang nilalamdam sa parents mo na meron silang mga bagay na ginagawa na hindi mo nagugustuhan. Paano mababago yung ginawa mong anak kung hindi nyo mapag-uusapan? Oh. Alam mo, meron akong friend na grabe, hindi siya makapag-open sa parents niya kasi nga, na-try niya daw once na mag-open siya sa parents niya pero ginawa lang sa kanya, sinabihan lang siya ng ang arte-arte mo, ang dami mong problema, ang bata-bata mo pa. Hindi naman porket bata ka pa is wala ka ng karapatan magka-problema eh. Yes. Diba? I know naman na, oo, parents, sila matanda sila, marami na silang problems na pinadaanan. Oo. Pero, sometimes kami din na, dumadating na kami rin sa some at point na, meron din kaming problema na dumadating na, sinusolusyonan namin na sarili namin kasi natatakot kami mag-open up na baka ma-judge kami. Yes. Yun yung nakakatakot sa mga kabataan. Ay, yun yung mga kinakatakot ng mga kabataan ngayon na natatakot silang mag-open sa mga magulang nila kasi nga dinajudge sila. Imbis na advisean sila, ganon, sabihan sila ng mga magagandang salita na nakakapagpataas ng kumpiyansa nila. Pero hindi ganon yung nangyayari. Mas lamang pa rin ng mga magulang na inaano lang yung anak nila, parang Siyempre, pinapaliwalagan. Filipino culture na parang, siyempre, pag magulang ka, pag matanda ka, ikaw ang tama, ikaw ang masusunod. Ayun din yung mali ng mga matatanda eh. Oo, na parang, ayun talaga yung isa rin sa inaano ko na pag matanda ka, tama ka. Tapos kapag sumagot ka, bastos ka. Hindi ka pwedeng ganon. Di ba may Oo, ganon? mati, Parang wala kang karapatan na, i-explain yung side mo. Oo, ang sinasabi mo lang naman yung opinion mo. Pag nagsabi ka ng opinion Opinion, mo, sasabihin, sumasagot ka, bastos ka na. bastos ka. Hindi naman yung ganun eh. Kaya, ayun, dapat sa mga makakakinig nito, sana may mapulot kayong aral. At, Uy, meron pa ako. ay, meron pa ba? Ano ba? Nagkakalaki kasi ako eh. Ano kasi, parang ako, ang advice ko na lang sa mga parents na yung parang, ang tawag dito, hindi napapabayaan na nila yung anak. Parang, manage their time na lang na bigyan nila ng time or oras sa mga
Kasi, at some point, hindi naman nila alam kung ano yung pinagdadaanan na mga anak nila. Oo, dumadating na kami sa point na meron na yung mga anak nila nabibinatana, nagdadagana. Siyempre, meron mga point na meron tayong mga bagay na hindi na natin maintindihan sa sarili natin. Katulad ng dumadating na yung mga problema na hindi natin alam kung paano natin solusyonan, tapos wala tayong mapapagsabihan dahil yung nyari, magulang natin nasa work, ganyan. Tapos meron pang iba na only child, tapos silang kapatid na pagsasabihan. Yung mga ganun pa. Meron ding mga magulang, meron ding mga kabataan, no? Halos sa mga kabataan ngayon is nagsisinungaling na sa mga magulang. Hindi nila kayang sabihin yung totoo. Lalo na yung, minsan, kapag merong problema, di ba? Natatakot silang sabihin yung totoo kasi kapag once na sinabi nila yun, merong doubt na, oo. ako alam mo, Judge nila. tatakot agad Or sila. merong chance na inaalala lang din nila yung kapakanan ng parents nila. And mas natatakot sila sa mga mangyayari sa sasabihin ng parents nila. Yes. Kasi alam naman nila or nakahalata na nilang hindi naman sila maiintindihan ng mga ito. Ako, sa akin to, sa akin nangyari na, natatakot ako mag-open up sa ate ko. Kasi di ba wala na kami parents? Natatakot ako mag-open up sa ate ko kasi parang andun yung point na, syempre panganay siya. Andun yung point na kakabahan ka na baka yung husgahan ka lang niya sasabihin mo. Kaya mostly, nag-open up ako sa pangalawa kong kapatid. Bakla din yun. Yun, kami parang, syempre, ko siya, katulad ko siya. Mas naiintindihan niya ako. Mas nagkakaintindihan kayo. Oo, kasi parang, syempre, parang doon mo maiisip na dumaan din siya doon eh. Diyan ako, papunta pa lang siya, dumaan na. Diba? Kumbaga parang pabalik, parang papunta ka pa lang gano'n. Pero Pabalik matanda. siya. Oh. Yung mga na matatanda. Oo, no. Ayun lang. Ayun lang. Sana may natutunan kayo. So, nasayahan na tayo sa chikahan na to. Ang ganda kasi ng topic na yan. Kaya, kayong mga kabataan dyan, mas palawakin nyo muna ang pag-iisip nyo. Huwag muna kayo padalos-dalos sa tukso. At huwag na huwag kayong magtitiwala sa kung sino-sino. Kilatisin nyo muna ang mga makakasama nyo at makakasalamuhan nyo. Para sa ganon ay hindi kayo mapapahamak. At, yun lang. Bye-bye. Bye! At dito na nga nagtatapos ang chikahan ng Si Nick. Ay. Philippine philosophies. It is really important to study or at least appreciate the philosophy in the Philippines. For me, for the most part in the Philippines, philosophy is taught as one of the general education courses in colleges and universities, and usually focuses on fields such as philosophy of man, ethics, or logic in light of the recent developments in the government's K-12 program. Philosophy will now be taught at the senior high school level. However, I believe that this is not enough. In order for Filipinos to evolve into critical thinkers, philosophy should be introduced as a staple part of the basic education curriculum as early as elementary schools. In this paper, I will argue that philosophy should be taught to students at an early age in the Philippines for 3 reasons. First reasons is to the study of philosophy greatly enhances students' critical thinking skills. Number 2, it opens a person to ideas outside his or her social, cultural, and religious milieu. And last, 3, it prepares the individual to be a more critical and analytical member of society. Finally, I will argue that it is a nation's best interest to incorporate philosophy into the country's basic education program since it can significantly help nation building and
that is the development of society. Yeah. Studying Philippine philosophy is to gain much valued knowledge about minute details on Philippine history. Who bother about such expect those who are into history. Anyway, also for you to gain the most important thing about having a perspective in matter of Philippine history. Just read well and be daring to think strongly and well enough about your perspective from reading Philippine history. Read widely and depthly. Reading is always revolutionary. That's why for so long and even up to now, so many of us are still distracted and discouraged from reading deeply and widely enough than usual. So, along the way of your reading journey, take time to gain inputs from others too. But refuse to take trash even if you initially think it is, seemingly from credible source. You gain perspective from reading the original and derivative sources of what we call Philippine history now. Sinasabi dito na kailangan nating pag-aralan ang Philippine history para ma-valued ang knowledge natin about sa mga details ng history natin. And also, for you to gain the most important thing about having a perspective in the matters of Philippine history. Yun lang. Studying and appreciating Philippine philosophy is indeed important for several reasons. Firstly, it helps individuals understand the unique cultural identity of the Philippines and its people. Philosophy reflects the beliefs, values, and perspective of a society, and by studying Philippine philosophy, one can gain insights into the Filipino way of thinking and living. Secondly, studying Philippine philosophy allows individuals to critically examine and evaluate their own beliefs and values. It encourages open-mindedness and intellectual curiosity, helping people develop a broader understanding of the world and their place in it. Additionally, an appreciation of Philippine philosophy fosters a sense of national identity and pride. It highlights the richness and diversity of Filipino thought and contributes to the preservation and promotion of cultural heritage. Lastly, studying philosophy in the Philippines can have practical applications. It can provide individuals with critical thinking and analytical in various fields such as law, education, public service, and business. Overall, studying and appreciating Philippine philosophy is important not only for personal growth and self-reflection, but also for fostering cultural understanding and contributing to the development of society.